Maaga mang umalis, hindi na umabot sa trabaho ang isang babae sa Cebu City. Natagpuan na kasi siyang walang buhay. 2 oras lang nung umalis siya sa kanilang bahay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Napahagulgol na lang ang babaeng ito nang makumpirmang ang 22 anyos na pamangkin niya ang narecover na bangkay sa dalampasigan ng South Road Property, Cebu City, umaga ng November 19. Kinilalang dalaga na si Nika Denise Lagria, service crew na isang kainan sa Mandaue. Ayon sa kapatid ni Nika, alas 4 na umaga nang umalis siya sa kanila para umattend ng meeting sa kanilang trabaho. Pero makalipas lang ang 2 oras, bangkay na siyang natagpuan. There was a crime committed, but as to the place where it was committed, we will conduct further investigation to it, no? Ongoing investigation natin. But we have the witnesses and we have also the CCTV. Sa CCTV footage na hawak ngayon ng mga pulis, nakitang isang pampasaherong blue multicab na pumasok sa lugar. Dito rin nakitang ibinabang isang katawan, saka itinapon sa tubig. Sa follow-up investigation, mabilis na natunto ng blue multicab, ganun din ang driver nito. Kinilalang nagmamay-ari nito na si alias Jason, 30 anyos. Mariin niyang itinanggi ang krimen at sinabing nasa barili siya ng mga oras na nangyari ang insidente. Iba rin anyang nagmamaneho ng kanyang multicab ng oras na yon. Inaresto pa rin siya habang patuloy na sinisiyasat ng otoridad ang pangyayari. Isang araw matapos ang krimen, dinakip din ng mambaling pulis ang 35 anyos na pinsan ni Jason na si Godofredo Bropal sa Barangay Saba, San Remigio. Inamin niyang siyang nagmamaneho ng multicab at pumatay sa biktima. Naputol pa nga raw ang bahagi ng kanyang dila matapos manlaban ng biktima. Na-recover sa kanyang cellphone ng biktima. Lumalabas na dati na rin palang may kasong rape ang suspect. Ang suspect nakuha na nato, so ang mga ebidensya na naput na to, kaya masasabi na natin itong case na to, close na to. Even though na ang case na niya is close na, so unya ato pa nang magkandak tag debriefing sa suspect para makuha tag information kung saan niya ting tinunan yung biktima. Naaresto man ang salarin sa likod ng karumal-dumal na krimen. Hirap pa rin ang mga kaanak ng biktimang tanggapin na sa isang iglap, wala na ang dalaga. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita.